Praise the Lord, my dearest fellow countrymen. Let us pray. Father, dearest, in the name of our dearest Jesus, I beseech thee, I pray, touch my dearest fellow countrymen. Let them believe the glorious gospel so that you'll be able to bless them spiritually, materially, and physically, and make them strong against our enemies. In the name of dear Jesus, and bind the power of darkness, cast out unbelief and doubt from them. In the name of dear Jesus, amen, amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Minamahal, sinasabi ng Biblia, minamahal, when the Lord is coming, to snatch away the saints, to save His people from the hands of their enemies. Times will be perilous. Mapanganib ang panahon. Mapanganib na mga panahon na nakakatakot. Na kahit gaano kalakas ang isang bansa, kahit anong mga sandata, lalong mapapahamak dahil ang mga sandata nila mismo ang magpapahamak sa kanila, dahil ang mga kalaban nila gaganti hanggang sa magkaroon ng gira, nadadanak ang dugo. Kaya ang nagpapahamak ay ang sarili, dahil ang sarili ay alipin ng kasalanan. Walang Kristo, walang pag-ibig. Nang pagkakala ay gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, ngunit ito'y nagpapahamak. Katulad dito, minamahal, sa mangyayari sa newspapers. Ngunit sa kabila nito ay pagpapala upang lahat ng mga sikta, mga reliyon sa buong daigdig, ma-realize nila na sila'y wala sa katotohanan sa paghahanap ng kalutasan sa problema. Kailangan masumpungan ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay makapangyarihan. Ang katotohanan ay si Kristo, siyang daan, siyang buhay, siyang kaligtasan, at buhay na walang hanggan. He's the way, the truth, and the life. Nobody can come it unto the Father but through our dear Jesus Christ. He's the life, He's the truth, His power. Pag ikay nasa katotohanan namin mahal, hindi ka matatakot. Hindi ka, you'll never be scared. You'll never be blackmailed. Walang makatakot sa iyong Abu Sayyaf, Iminilip, Imailip, mga rebelde, mga terorista, mga kidnapper, mga killer. Kaya minamahal, isipin po ninyo, kapag ang Kristo'y nasa iyo, ikay mapalad, hindi ka mapalad, hindi makapangyarihan, anak ng Diyos, walang demonyo, terorista, magtagawin laban sa iyo. Kapag ikay may Diyos, may Kristo, tagawin paano ng buhay na walang gang. You'll never be cowed. You'll never be terrorized. You're not terrified by any powerful people, terrorist, communist. Even if you have powerful weapons, you'll never be afraid of communism, because you can triumph over communism if you have Christ in you. You can tread serpents and scorpions and over the powers of the enemies. Terrorism, communism, you can trample over them. You can triumph over them in the name of Jesus. So, it
It is contrary to the traditions, the belief of the American forefathers written in their koan, "In God we trust." They have forgotten their forefathers trusted in God before, that you have got to trust in God. Your enemies will never triumph over you because God is power. The moment you invoke the power of the living God, you repose the trust and confidence in God. Our loving God will inject fear to your enemies. This is what I've been seeing. To avoid atomic war, nuclear war, to avoid third world war, those people in Taiwan and other nations, the democratic nations, God-loving people, you do not have to fight. You do not have to be drawn to a war that is made by Satan, so that everybody will be destroyed. You are being provoked to a nuclear war, so that if you'll be destroyed, you'll be thrown into hell, where worms bite not, and fire is never quenched. But if you believe the gospel, the power of God unto salvation, you can see by the power of the living God, the powerful God will save you from the possible, from war, from destruction, from your enemies. God will fight for you. You do not have to shoot and kill people. Just believe the gospel. Receive Jesus Christ as your Savior. You'll have a Savior from your enemies. If there will be a nuclear war, Taiwan will be destroyed, will be pulverized. What is Taiwan to China? What is Taiwan to Russia, to North Korea? They have powerful weapons. You can stand against the onslaught of powerful communist countries. They are powerful, but my Jesus is more powerful than anyone throughout the world. Hallelujah! There's more time. You have a little chance. You, my beloved people of Taiwan, the democratic nations of the world, you do not know the domino effect, destructive reaction. If war in Taiwan, between Taiwan and China will explode, it will trigger a third world war. There will be millions will die in this war. Without Christ, Satan is trying to fit one another, to provoke one another to a war that is useless. Nothing is satanic, demonic. Everybody will be destroyed. But the moment you believe the gospel, the good news of Jesus Christ, everybody will be victorious. Everybody will be defeated. Will have a Savior and bring it all into His heavenly kingdom. I tell you, you Russians, you communists, with China, we love you so much. How dear Jesus loves you. If you listen to the gospel, we'll have a crusade in your country, even your enemies. In Taiwan, let the glorious gospel shine in your hearts, so that the Lord God will open your minds, so that your countries that are now prosperous because of your industry, you have improved well, but it will be nothing. It will be destroyed. Economy, your economic life will be destroyed. In the nation that will attack in the nation, and the other nations will retaliate. In the end, all of you will be impoverished. Kayo maghirap lahat, maging pulubi lahat. Tingnan mo ang Cambodia, ang Vietnam, naghirap lahat
sa gira, nagpapatayan, nagkagutuman, mamatay tuloy-tuloy sa kadagat na katagapoy. Ngunit dahil from to you that the gospel is true, the power of God to salvation. Give it chance, give it time to the Lord God. Hear the gospel, you my dear fellow countrymen, you good friends of America, good people of America. Listen to the gospel. Odds with China, Russia, and other communist countries to hear the glorious gospel. I'll see them the mighty power. It will hear the gospel 5 days crusade. Their blind people will be able to see. The lame will be able to walk. Their lepers, those who have leprosy will be cleansed, will be healed. Incurable diseases will disappear. Oh, everybody will be healed by the mighty power of the living God. Hear the gospel. No problem. It is said enough that there is great hope, a chance to be happy and prosperous in the kingdom of God. Imagine you'll be destroying your riches. You'll see how Hong Kong became so rich. Taiwan has become rich because of your endeavors. Rich China, you're improving in your economy, but you have got to fight. You have to dominate because you are ruthless. You are killers, murderers. You believe in Satan and Satanism. You have a ruler who is so wicked, who does not believe in God, who wants to rule over the country. Lukuhin ng mga tao, to follow the people, to enslave everybody. Hawakan saling ang mga tao ng komunismo, mga leader na puno ng demonyo. Kayo mga bilang mga komunista, huwag kayo magpantaya sa mga leader na puno ng demonyo, ng komunismo. Tagapin si Kristo, huwag kayo magpalaya sa kami ng diablo at kayo magpamana ng buhay ng malagay. Mapanganib ang panahon. May mga ambisyoso pinusakan ng demonyo. He wants to unite everybody, unite the people for his wicked whims and caprices, in the guise of autonomy, in the guise of independent Mindanao. In this guise na gusto nila ng autonomy, ang gusto ng autonomy ay yung mga leader ng MNLF, leader ng MILF, leader ng MIL, Abu Sayyaf, leader ito, ilan ito mga puspusan demonyo, ibig lokohin ng mga tao, mga Muslims, mga Pilipino sa Mindanao, na mapayapa, nagsama-sama ang mga Muslims sa mga Kristiyano, nagbabahalan, mapayapa, ngunit ito mga puspusan demonyo, MNLF, MILF, at saka Abu Sayyaf, mga puspusan demonyo, pag-aawain, pangunahan nila mga mayor, mga governor, mga mayors, mga barangay captains, mga governors, congressmen, lahat ng mga tao sa Mindanao, pangunahan nila kung sila manghuna, i-recognize ng ating government na sila magkaroon ng independence, autonomy, sarilang gobyerno. Anong resulta? Lalong sa tama. Bakit? Hahawakan na sa liga mga mayors, mga governors, takotin nila sa pamagitan ng takot, intimidation, coercion, maghari ang mga leader ng MNLF, MLF, ang mga Abu Sayyaf, puspos ng demonyo, siya manguna ng gobyerno sa Mindanao. Anong klaseng gobyerno? Hindi matapos ang patayan hanggang dito dahil manguha ng mga turista galing sa mga bansa. Kaya walang kwenta yan. Hallelujah! Ang mga Pilipino, mga sundalo, hinagaan ko, mga pulis, magiting, mga matatapang. Hallelujah! Patuloy! Run after the criminals. These rebel groups have committed crimes. There is a reason to run after them. If they are caught in jail, chaos and anarchy, kidnapping, violence will stop. But if you do not want bloodshed will take place in Mindanao, let us have
spiritual crusades decrease the name of Jesus. I will show the rebels the power of the living God. That our loving God loves them. Iniibig sila ng Panginoon Diyos. Makita nila kapangyarihan. Ang mga bulag dila makakita. Ang may makalakad. Hallelujah. Makita kung may karamdaman, magsigaling sa pangalan ni Jesus. Pag sila nanampalataya, magbabago sila. Hindi sila maging killer. Hindi na kidnapper. Hindi na rapist, murderer. Hallelujah. Hindi na ruthless, heartless. Maging Kristiyanong tunay. May Kristo. Nagmahal sa kapwa. O pag sila'y magmamana, nagbuhay, nagkang Kristiyano may Kristo. You need the Spirit of the living God. Kung hindi totoo, sino ang matapang na rebelde sa Pilipinas? Magpadaig ako. Hindi ako padaig. Ako ang number 1 sa bahay. Kung hindi ko nag-convert kay Kristiyano, by this time, baka mayroon ako 2 milyon kasamang mga rebelde. Grabe, minamahal. Terrible. Kung ako hindi nag-converte. Kung hindi ako nag-converte, may Diyos pala nagmamahal sa akin. Hindi pinagay aking karamdaman. Ako pinagay ng Diyos, mabait na Diyos. Pinabait ako sa pangalan ni Jesus. Bali, wala pang rebelde na sa akin. Kung ako naging salbahe, hindi ako nag-converte kay Kristiyano. Ako pinagay salbahe sa buong mundo. Daiging ko pa si Hitler. Hallelujah. Daiging ko pa si Hitler. Terrible. Nung araw hindi pa ko Kristiyano, napakasataniko, naku sandali lang, isang iglap, panandila lang, maagaw ko, puri ko maagaw isang bansa sa aking mga taktika. Ngunit hindi na ito masunod dahil ako'y umibig sa Diyos, umibig sa kapwa, umibig ng langit at buhay ng hanggang. Hallelujah, praise the Lord. Wala sa kalingkingan yung minilip na yan, wala imalip, wala sa akin sa pangalan ni Jesus. Kung hindi ako naging Kristiyano. Mayroon ba akong kinatakutan? 10 years ago? Nagkrusada kami 1984 sa may Luton, sa may Central Park. Nagmamarcha ang mga NPA. Nagmamarcha sila. Milyon. Nirinig ko sila. Para galitin lamang sila, sabi ko, hindi ako natatakot sa mga sandata. Wala kayo natatakotan. Si Kristo yung totoo. Ang Diyos ay totoo. Bagaman ngayon, na-realize ko, mas mabuti ang mga NPA kaysa mga rebelde sa Mindanao. Hindi nang gagranada ng mga isintima tao ang mga NPA. Hindi pumubuksa ng mga bata, mga isintim mga babae. Ito mga demoposis na mga iminilip, mga MLF, mga busayap, kalawat kanan, binabato ang mga simbahan. Kawawa walang kabag-habag, puspuso ng demonyo. Ito'y dapat labanan, hulihin, tugisin. Matatapang ito sundalo ng mga polis, magigiting. Sanay tayo sa gila. Ngunit pinahal kong ibig ng langit ng katotohanan. Lumapit kay Kristo. Tayo magkrusada upang lahat ay magtanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Minamahal binibiro mo, sinabi sa dyaryo 3 days ago, 50 pare, pugutan ng ulo. Anong kasalanan mga pare? Pugutan ng ulo itong mga demoposis ng mga rebelde sa Mindanao. Anong kasalanan mga pare? Ang binabatikos ko, yung mga pare nagdala ng Roman Catholicism galing sa Espanya, ginamit ang reliyon upang dayain tayo. Ang kalaban ko yung turo ng makadiablo galing sa Europa. Pero mga pare dito, kapwa Pilipino ko, iniibig ko. We love you so much. Hallelujah. Muslims, we love you so much. All the Muslims, I love you from the bottom of my heart. The truth of the matter, maraming mga Muslims po dito nakatanggap kay Kristo, Kristiyanong Muslim. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kalaban ko, yung mga leader ng MNLF, MILF, Abu Sayyaf,
ginagamit yung autonomy in the guise of loving people of Mindanao. But the terror, the terrorize, the intimidate, to chaos, nalaban ko doon sa Surigao, ayaw ko gano'n katotoo ito, imbestigahan niyo yung minamahal. Nagbibigay ng 5,000 isang buwan ang Abu Sayyaf, nag-recruit sa Surigao. Marami rin nakuha doon. Ba't po ninyo yung minamahal? 5,000 piso. Ipagpalit sa kapayapaan, sa kalayaan. Pag ang mga demon forces na mga leader ng rebellion sa Mindanao, ang maghari sa Mindanao, katulad na ng ibang bansa, mag-Bible study ka lang, pugutan ka ng ulo. Anong klaseng gobyerno yan? Anong mga una yung mga demon forces? Walang habag, walang awa. Habang hindi pa huli, habang tumatagal minamahal, lumalakas sila na nag-recruit ng recruit. Habang ngayon, hulihin, tugisin lahat yung mga responsable yan. Linuloko mga tao sa Mindanao. Lahat ng tao sa Mindanao linuloko. Tugisin! Hulihin! Sa pangalan ni Jesus. Ngunit minamahal, mayroon madali na paraan. Hindi kailangan, wala na kailangan manghuli pa. Hindi babaril pa. Walang gamitin sundalo dito. Just announce the crusade. So that our loving God will see your faith in Him, na kayo niniwala sa Ebanghelyo, kapangyarihan ng Diyos, sa inyong paniniwala, minamahal, mga public officials, our beloved President, beloved senators, beloved congressmen, cabinet members, civic leaders throughout the country. Kapag inyo in-announce na magkrusada ang Jesus Resurrection Ministry sa Mindanao, kahit saan na probinsya, sa Hulo, Solo, Lanao, Cotabato, lahat magkrusada, i-announce po ninyo, that is an expression of your faith in God. Ang Diyos, ang mabait na Diyos ay malugod na sa inyo. Dahil sa inyo sinabi niyan, maraming makikinig. Maraming makinig. Pag maraming nakarinig, maraming nagtanggap kay Kristo. Amen? Governors, POs, congressmen ng Mindanao, maniwala, tanggapin si Kristo, sabi niyo, i-announce ng sa TV, television, radio, TV stations ng gobyerno, ng lahat. I-announce ninyo. I-announce ninyo, kayo mag-announce, 1 month o 2 weeks. Pupunta na kami doon. Bago pumunta kami doon, mag-decree na ako, minamahal. I-decree ko na. Na lahat ng mga rebelde, maging gulay na, hindi kaya kumalabit ang barel. Maging gulay ng katawan nila, at sila'y matatakot na, sila'y tatakas, hanggang dagat, tatakas ang mga rebelde sa pangalan ni Jesus. Nasa pag-decree lang, minamahal yan. Ayaw ko mag-decree dahil gusto ko sa crisis na ito, lahat ay makinig ng Ebanghelyo, lalapit kay Kristo. At sa pagkikinig, magkaroon ng pananampalataya, sila ay akit sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil minamahal, sanay tayo, ating pasunurin ang Diyos sa atin, whims and caprices. Dinaya tayo ng reliyon, mga reliyon galing sa Europa. Ang Diyos ating pinasusunod. Maglagay tayo sa bahay ng riboto, tapos na, ng alunya, ng murder, nagdagpuser, lahat na ginawa, may Diyos ako eh. Ako may reliyon. Lahat po tayo may reliyon. Nadaya tayo ng mga diablo galing sa Espanya, sa Europa, nadaya tayo. Tayo ay naging religyoso, naging katoliko dahil nadaya tayo, naagaw tayo. Hindi natin gusto. Sino tayo? Binusman tayo. Di. Ako yung nabautisman, Romano Katoliko, hindi ko gusto yun. Anong gusto ko? Espiritu ni Kristo upang ko'y magbago. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Di, nagbago na ako. Wala nang hospital, wala nang barel, hindi na nangangalunya, hindi na nakipag-away. Bakit? Mayroon ng Kristo, puno ng pag-ibig. Kuy ba't ibilisya na tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ito minamahal ang katotohanan, may kabutihan. Bakit ka nagkaroon ng reliyon? Bakit tayo nagkaroon ng reliyon? Bakit nangaral ang Ebanghelyo? Kunyari, Ebanghelyo, ang mga tao, mga pare, sila galing sa Espanya, sila Madilan, Ligapita, Ligaspe, sila Padre Damaso, nangangalunya, mga kilir, mga madir, mga magdaraya, mga pare galing sa Espanya. Bakit sila nagkuhan?
Naniwala sila sa Diyos. Pero ang Diyos, ginawa ng kapital upang agawin ang bansang Pilipinas, upang dayain tayo. Dinadaya nga tayo. Dahil naniwala tayo, nadaya tayo ng mga reliyoso galing sa ibang bansa, maraming nagpari dito. Maraming mga pari matatalino. Hindi sumunod sa katekismo ng Kastila, ni Padre Damaso, ni Pigapita, ni Legazpi. Hindi po sila naniwala sa doktrina ng mga pari galing sa Espanya. Kaya anong nangyari? Pinatay sila. Si Burgos Gomes at Chamora, Pilipino yun, mga pari. Ngayon, mga pari ngayon, doon naniwala sa turo na makadiablo. Pinili tayo lumuhod sa mga bato at siminto na nabiro ang kalaban ng mabait na Diyos. Kaya kung hindi ka kalaban ng Diyos, kung ikaw ay nasa katotohanan na ang Diyos mo ay ribulto, sana ay nanalangin ka, Lord, ang aking cancer pagkaling mo. Di gumaling na sana, katulad namin dito. Nagsigaling kami. Ang karamdaman gumaling. Ang mga visionalis na wala aming masamang ugali. Dati-rati, kami mga makilir din, mga madirer. Masasama. Kaya kami nagpupuri, puri na puri. Si David, nagpuri, ang demonyo nasa kay Haring Saul tumakas. Kaya, puri kami na puri na puri, umaabot ng 7 oras, 10 oras sa isang araw, di tumakas ang mga demonyo ng galit sa puso. Demonyo ng walang pananampalataya. Demonyo ng pagkakriminal, pagkakilir, pagkababaero, pagkamaderer. Kaya nagpapuri, nakakabuti po yun. Kaya minamahal kayo, mga kababayan, may kapitbahay kayo nagpupuri sa Diyos, huwag nyo pigilin. Yung iba mga inosente, pinipigil yan. Pag pinigil nyo yan, hindi na makapuri, babalik ang demonyo. Sinabi sa Biblia, sa Lucas 11:24, pag bumalik yun, ay isang demonyo lumabas, 7 ang babalik. Di 8 na. Kaya ba ninyo sa kupain niya? Yun ay pinakamatapang kustos ang demonyo nila. Pigilin ninyo, kawawa kayo. Halimbawa, 1 milyon kami, 2 milyon, 3 milyon nagpapuri sa Diyos. Pigilin ninyo, hindi nagpapuri. Kami po ay madimong poses, babalik ang demonyo. Pagka babalik ang demonyo, mabagsik pa kami kaysa mga ibinilit, imailit. Apo sayang, mabagsik pa. Kaya minimahal, kung kayo'y matatalino, bigyan ng lugar, pagpuri ang mga Kristiyano sa Diyos, pagpuri, hallelujah! Sa pagpupuri, ang nuclear weapons na rin China, Russia, paliwala sa pangalan ng SARS. Mawasak ang mga sandata nila. From the book of Luke chapter 11 verse 24. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places seeking rest, and finding none, he said, I will return unto my house whence I came out. And when he cometh, he findeth it swept and garnished. Then goeth he and taketh to him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Let us have a praise the Lord. Kami naman, ganun ang kuwan, bakit pa maingay daw mga Kristiyano ang ingay? Yung mga haleluya, mga Kristiyano ang ingay. Pag pinigil nyo yan, ang kalaban nyo yung mabait na Diyos. Nasa Biblia yan, sing unto God with the voice of triumph. Clap your hands, all ye people! Clap your hands, all ye people! Praise the Lord with songs. Hallelujah! Grabe ang power sa pagpupuri. Kumakanta ka, hallelujah! Praise the Lord! 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Can I read it, our beloved Brother Nanding? Linusob ng 3 bansa ang maliit na bansang Juda. Natakot ang hari. Sinabi ng propeta, huwag kayo matakot, ang labanan ito hindi inyo. Sinabi ng hari, Haring Jehoshaphat, aking minamahal na mga kababayan, magtiwala kayo sa Diyos upang kayo pagpapalain at lalakas. Maniwala kayo sa kanyang mga propita upang kayo ay pagpapalain. Kindly read it, beloved Brother Nanding. Ikalawang mga taga-kronika, Kapitulo 20, versikulo 15 hanggang 22.
At kanyang sinabi, dinggin ninyo buong Huda at ninyong mga taga-Jerusalem at ikaw na Haring Hosapat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o mga lupaypay man dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pagkikipagbaka hindi inyo kundi sa Diyos. Bukas ay magsilusong kayo laban sa kanila. Narito sila magsiahon sa unahan ng Sis at inyong masusumpukan sila sa dulo ng libis sa harap ng ilang ng Eruel. Kayo hindi magkakailangan na makipaglaban sa pagbabakang ito. Magsilagay kayo, magsitayo kayong palatag at tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo, o Huda at Jerusalem. Huwag kayo mga takot o mga lupaypay man. Bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. At inungo ni Hosapat ang kanyang ulo sa lupa, at ang buong Huda at ang mga taga-Jerusalem ay nagpatira pa sa harap ng Panginoon at nagsisamba sa Panginoon. At ang mga Libita sa mga anak ng mga Kotita at ang mga anak ng mga Koraita ay nagsitayo upang purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng totoong malakas na tinig. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Hosapat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako, o Huda, at ninyo mga taga-Jerusalem. Sumasampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sa gayoy matatatag kayo. Sumasampalataya kayo sa kanyang mga propeta. Sa gayoy giginhawa kayo. At nang sila'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at nagsipuri sa ganda ng kabanalan. Habang sila'y nagsisilabas, nagpapauna sa hukbo ay nagsipagsabi, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kawaan ay magpakailanman. At nang sila'y magpasimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay lagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Amon, ni Moab, at nang sa bundok ng Sir, at nagsiparaon laban sa Huda, at sila'y nangasugatan. Sapagkat ang mga anak ni Amon at ni Moab ay nagsitayo laban sa mga taga-bundok ng Sir upang lubos na magsipatay at lipulin sila. At nang sila'y makatapos sa mga taga-bundok ng Sir, bawat isa'y tumulong at lumipol sa iba. At ang Huda ay dumating sa bantayang muog sa ilang. Sila nagsitingin sa karamihan at narito mga bangkay at mga buhal sa lupa at walang nakatanan. Amen! Let us say, praise the Lord! Imagine mo naman, ano ginawa? Nagpuri lamang ang manak ng mabait na Diyos. Kaya nga baliw ang makalaban, sila mismo nagpatayan, naubos walang isang natira. Ilang dang libo, milyon, patay lahat. Yan po, hindi nuclear weapon. Ang ating bansa ay napakaliit. Maka-Diyos, maka-demokrasya. Siyempre walang Diyos, luluso, magalit sa atin. Dahil mayaman ang bansang Pilipinas sa natural resources. Natural resources ay napakayaman natin. Tayo maka-Diyos, hindi lang sa ayon sa turo ng mga mabait na Diyos sa Biblia, maka-demokrasya, kaya mainis yung walang Diyos. Makomunista, lusubin tayo. Anong laban natin? Ngunit kung kayo manampalataya, tanggapin si Kristo mahal Panginoon, walang kidnapper, walang killer, murderer, rapist, walang komunista, abusaya, pinumilip, magtagumpay laban sa atin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Ang kailangan ay pananampalataya. Ang magsasalita ay propeta ng Diyos. Ang nagsalita ay mga pari sa Mindanao. Imampo na pari sila, hindi ayon sa Biblia, na pastor, evangelista, propeta ang ginagamit ng mahing Diyos upang ang tao'y maakit sa langit at gagaling karamdaman at maging malakas laban sa Diablo. Ang pinaniwalaan ay ang Espanya at Roma, turo. Hindi ko kayo kalaban, minamahal, ating hinahanap ang katotohanan. Nakakabuti po sa atin, minamahal. Nakakabuti po sa ating katotohanan. Sabi ng mabait na Diyos, seek the truth and the truth shall make you free. Amen. Mapalaya ka sa pananakot.
sa kapahamakan, sa mga terorist, mapalaya ka sa kamatayan. Ano nangyari, minamahal? Sa halip na manampalataya sa Diyos, mabait na Diyos, pagtiwala dahil siya ay makapangyarihan, isipin po natin, minamahal, tayo nangyari Ebanghelyo upang tayo maligtas kami ng diablo at huwag may tapon sa impyerno. Maligtas sa kasalanan dahil kasalanan ay nagbubunga ng karamdaman at ang kabayaran ay kamatayan sa kadagat ng apoy upang magbabago. Paano maniniwala mga tao sa Mindanao? Nagbabago ka na, ikaw mismo nangaral ng tungkol sa salita ng Diyos na Carmelite, magmisa ay na Carmelite. Hindi mo kaya ipagtanggol ang mga tao sa kamay ng Diablo. Kaya mo ipagtanggol ang isang munisipyo, isang pari na Carmelite? Take it over. Buksan natin, isipan natin, minamahal. Tayo lahat na daya. Tayo, minamahal, aking minamahal, ginigilin ng kababayan. Aking iniibig ng kababayan sa buong Pilipinas. Huwag kayo magpa-brainwash, patuloy pagka-brainwash, minamahal. Huwag tayo patuloy pagka-brainwash. Dahil ang tunay na Kristiyano ay walang katakotang demonyo, walang magtagumpay na laban sa Kanya. Walang katakot, walang magtagumpay na demonyo laban sa Kanya. May prueba. May ebidensya. Ang niniwala sa aking pangaral, ilang milyon nagsagaling makaramdaman. Nalutas sa mga problema. Nagbago mga ugali. Mga NP, mga killer, mga bandirer, mga bakla, mga tumboy, nagbago mga ugali. Ngayon, tunay Kristiyanong totoo, nagbagbana ng buhay na walang hanggan. Ako nagbago, minamahal. Wala kong sandatang pamuksa. Ang aking sandata ay pananampalataya sa mabait na Diyos. Tingnan mo ang aking sandata, pananampalataya sa mabait na Diyos. 2 taon na kalipas, 2 years ago, the NPS from Santa Rita, Tarlac, we're planning to come to my house and shoot me and kill me. They went to Brother Lindo and made him as a guide. Our beloved brother Relindo prayed. They're quick. They're tripled and they feel. Natumba mga NP sa takot, lumindol ang lupa, tumakbo sila lahat. Di may mabait na Diyos nagbabantay sa kanya yung anak nagtitiwala sa kanya. Sabi mo yung PA, pagkakataon lang yun, babalik kayo pagkatapos ng linggo. Bumalik. Sabi kay Brother Ray, Kare, punta natin si Evangelista Almeida, aming barilin. Sabi ni Brother Ray, sandali lang po, ako'y manalangin muna. Nanalangin po siya. Lumindol muli. The second time, the NPS went there to get Brother Ray Lindo as a guide to go to my house and kill me. Our beloved Brother Lindo prayed again. The earthquake, the earth trembled. The NPS were terrified. They fell to the ground. They ran away. They were trembling in fear. The NPS said, it was only a coincidence. We'll come back. After 1 month, they came back. Without any prayer, our beloved Brother Relindo went with them. Just 20 yards away from his house in Tarlac. It's sort of our pastoral house in Santa Rita, Tarlac. The earth trembled. So great trembling. Quick! The earthquake. The NPS were terrified. They were terrified. They've been cried in fear. They ran away. Nangatakot mga NPS. Ang takot. Hallelujah. Natakot ang takbuhan. Hallelujah. Lumindol ang lumindol. Nangatakot mga NPS. They said, what kind of a man is Pastor Almeida?
We plan to kill him. But we are the ones harmed. Before it happened, nangatakot ang mga NP, tiriblit na iwanan ng mga Armalite nila. Nagpapatunay talagang Diyos ay totoo, ang Diyos ay pag-ibig. Dahil ang mga Armalite nila ay naiwanan, kung hindi Kristiyano si Buddy Relindo. Ang plano ng NP, patay na ako at saka Buddy Relindo pagkatapos. Ang mga NP, mga Armalite nila iwan. Dapat kinuha ni Buddy Relindo at pagbawalan sila. Nakatumba na sila. Nagpapatunay na may Kristo ang nakumberte dito. May pag-ibig sa kapwa. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi kami magganti dahil sabi ng mabait na Diyos, vengeance is mine, said the Lord. Huwag ka maghiganti, ako maghiganti. Sabi ng mabait na Diyos. Amen? Praise the Lord. Katulad ba Jerry Morelio, binaril ng mga hold-upper sa Novaliches. Kinabukasan, patay lahat yung bumaril ng mga hold-upper. O tingnan mo, hindi ka gaganti, ang mabait na Diyos ang gaganti. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ni P. Commander sa Santa Rita Tarlac, ikaw, lumayas kayo rito. Papatayin namin kayo pag hindi kayo alis dito. Tiniloko rin yung mga tao sa Tarlac. Sabi ni Brother, yung brother na aming inassign doon, isa lang mag-isa, sa aming pinaka-pastor house sa Santa Rita, hindi kami natatakot sa inyo. Sabi ni Brother Celso, ano nangyari, minamahal? Ang kidlat ay lumabas sa daliri, Brother Celso. Tinamaan ng MP Commander sa puso. Tumba! Praise the Lord! Hallelujah! Glory! After two weeks, nahimasmasan, bumangon. Sabi, nakakatakot yung mga membro ng Jesus Ministry. Ay talaga, ang aming Diyos ay totoo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Glory! Kaya minamahal, ito yung Biblia lahat. Nasa Bible, nung lumusob, sa 1 Samuel, chapter 14, verse 14 and 15. Lumusob ang mga kalaban ng Israel, mga taga-Philistines. Nagtago, nagatakot ang mga sundalo. Yung may pananapataya, si Jonathan, anak ng hari, at kanyang armor bearer, lumaban sa ilang libo na mga sundalo ng Philistine. Marami silang napatay. Nung sila'y magapi na, matatalo na sa lagira, si Jonathan lumindol upang iligtas si Jonathan. Kindly read it. From the book of 1 Samuel chapter 14, 14 and 15. And that first slaughter which Jonathan and his armor bearer made was about 20 men within as it were an half acre of land which a yoke of oxen might flow. And there was trembling in the host, in the field, and among all the people, the garrison and the spoilers, they also trembled, and the earth quaked, so it was a very great trembling. Amen. Let's magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pag ikaw'y anak ng mabait na Diyos, ikaw'y nasa katotohanan, kahit hindi ka patatawag sa mabait na Diyos, ipagtanggol ka na, ingatan ka na. Amen. Imagine, palinduli lamang para kailigtas. Yung na may nakatunghay ng himalang ito, ng kapangyarihan ng mabait na Diyos, makumbinti talaga. Sino ang mga Pilipino naging NP dahil sa daya ng Diablo? Hindi makumbinti. Kaya maraming NP naging member sa Jesus Miracles Ministry. Hindi na NP, kundi Kristiyano may Kristo, tagapagmana ng buhay na malanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya ito yung magpupuri sa Diyos araw at gabi, puri ng puri, upang yung demonyo pagka komunista hindi na babalik. Ngayon, kayo ng mga inosente, hindi alam, sabi niyo, ang ingay-ingay, mga barrio captains, mag-report sa kwan, ang ingay-ingay, patigilin ng gawain dahil maingay. Which is against the Constitution. That is
peaceful assembly, patigilin mo. Katulad yung nasa Surigao del Norte, si Argao, mayroon siyang kapitan, kukuha pa ng itakin ng mga preacher doon. Bakit daw nangaral Ebanghelyo? Ba't nagpupuri? Ba't kumakanta? Hindi na alam ang kalaban niya ay katotohanan. Ang babae tadi sa kalaban niya. Yung ginagawa laban sa batas. Yung pagpupuri ay nakabuti sa bansa, nakakabuti sa bansa. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Isang tiyak na bagay, kung hindi tayo nagpupuri, hindi nagkrusada, 1987, sabi ng mga komunista, NP, agaw na ng Pilipinas. Inutusan ako ng mabait na Diyos sa kanya sa New York, pumunta rito pang magkrusada, laban sa komunismo, wipe out the communism sa pangalan ni Jesus. Nag-decree ako 1997, alay pabagsak ang komunismo sa Russia, sa Germany, sa Czechoslovakia, bagsakan. Makita mo, ang mabait na Diyos may gawa noon, lumabagsak ang komunismo. Bakit? Ang paniniwala ng komunista, takot ang mga tao sa kanila, buong daigdig ay maagaw na nila. Imagine, nagdemokrasya, walang isang pumutok na barel, nagiging democratic, inalis ang Berlin Wall, at magdemokrasya na. Imagine, ito'y gawa ng mabait na Diyos. Hallelujah! Sa mabait na pananampalataya ng isang tao, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! If you have faith in God, as you have seen, my dear good people of America, in God we trust. You do not want to kill other people. You do not want to be killed, because China has stated in the newspaper, if the US will intervene in Taiwan, they will attack with nuclear weapons California. They'll attack California. You do not want that to happen? If really you are telling the truth, you trust in God, because God never changes. Jesus is the same yesterday, today, and forever. He's the same powerful God of hope. He those who trusted in Him 2,000 years ago, 1,000 years ago, just listen to the gospel, announce it to the world, yet let your people, your countrymen throughout the world, let Taiwan hear the gospel. Even reach China, I will preach the gospel. Let Hapsabi crusade over the TV, through satellite. I tell you, everything will end in peaceful, amicable settlement. It will be settled peacefully without any bullet fired. No war. I'll just decree, after we have a crusade throughout the world, through the TV and the radio, satellite throughout the world, I'll just decree that God will inject fear to reach China, to Russia, to North Korea, to other warlike nations. God will inject to them fear. I will decree they will be frozen. They cannot fight. They'll be afraid. They'll attack us. They'll run away. They'll run away. There will be no fight. There will be a battle. The battle is not yours but God's. It is Satan against God. It is democracy against communism. Communism against democracy. Satan against God. Communism against democracy. Satan against God. Communism is Satanism. You need the Spirit of the living God to make you strong, to make you victorious. In the name of Jesus, you need the Spirit of the living God. Espiritu ng Diyos ang kailangan minuhan. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat mo praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Can you read it? In Tagalog. 1 Samuel chapter 14 verse 14 and 15.
Unang Samuel, Kapitulo 14, versikulo 14 at 15. At siyaon ang unang pagpatay na Jonathan at ng kanyang tagadala ng sandata sa may 20 lalaki sa may pagitan ng kalahating akre ng lupa. At nagkaroon ng panginginig sa kampamento, sa parang at sa buong bayan. Ang pulutong at ang mga mananamsam ay nagsipanginig, lumindol, sa gayon din nagkaroon ng totoong malaking pagkayanig. Yung po, minamahal, sa Biblia totoo. Kaya hindi totoo, matagal ako tiniklo ng mga kalaban ng mabait na Diyos. Alam mo, wagsik yung mga abos niya. Iminilip. Pero mahal ko sila. Ako yung laban sa ginagawa nila. Amen. Ayaw ko mahawakan sa liig ang lahat mga tao sa Mindanao. Mga Muslims at saka Christians. Ang gusto ng gulo doon, upang sila'y manguna, ginugulo nila upang sila'y manguna sa dahas, intimidation, coercion, mabigyan sila ng autonomy, so sila manguna ngayon. Di lahat ng mga governors, congressmen, hawak na nila sa liig ang buong Mindanao, which is pagkana ng demonyo. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Mga terrorist, self-seeking rebels, we should not allow ourselves to be cowed, to be intimidated, to be coerced, to be scared. Because our fellow countrymen are good soldiers. The best policemen throughout the world, the PNP, are great warriors. Magiting ng mga sundalo, mga pulis, hindi atras sa gira. Ngunit kung kailangan huwag magira, tanggapin si Kristo upang lahat ay magkaroon ng pag-ibig sa kapwa. Tayo magpamana ng buhay na hanggang magmamahalan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nag-aaral mula pa noon. Wala namang defekto sa mga reliyon. Bakit ba magpapatayan dahil sa reliyon? Ang ayaw ng langit, pabayaan mo. Huwag tayo mag-aaway. Ang nagpapaaway, pinapag-aaway, kunyaring nagmalasakit sa mga Muslim sa Mindanao. Ngunit ang katotohanan, pati mga Muslims hawakan ng saliig ng mga terorista, ng mga ambisyosong puno ng demonyo na mga lider ng Iminilip, Ibailip at Abu Sayyaf. Ito yung mga kidnapper, mga killer, mga lata ginagawa. Ngunit huwag kayo magpadaya, minamahal. Huwag kayo matakot. May Diyos tayong mabait, makapangyarihan. Kaya lahat din mahal ng mga pare, mga Kristiyano, mga Baptist, Methodist, lahat ng mga sikta dito sa Luzon, sa Bisaya, sa Mindanao, tayo magkrusada. Tanggapin niyo si Kristo, mahal na Panginoon. Walang girang mangyari, walang sandatang gamitin, tayo magkrusada. Pagdating natin po doon, magtakbuhan mga rebelde, tatakas hanggang dagat sa pangalan ni Jesus. Palayasin ko sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, sa Biblia, sinabi, the Spirit of the Lord beareth witness in our spirit that we are the children of God. Romans 8:16. Romans 8:14. Those people who are led by the Spirit of God are the sons of God. Mga tao na pinatubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang nagpapatunay sa ating espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Amen? Why? Ito minamahal. For to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. Carnal, dahil wala kang espiritu ng Diyos. Kilir, madirer, lahat na lang ginagawa. Hold upper, terrorist, dahil walang Kristo. Walang espiritu ng Diyos. Romans 8:6, carnal.
But to be spiritual-minded is life and peace. Mayroon kang Espiritu ng Diyos. Bakit? Ang tao ay tatlo. Body, soul, and spirit. Ang katawan, ang kaluluwa, at Espiritu. Maliit na Espiritu, Espiritu ng tao. Ang tao ay laman, buto, dugo. Ang katawan. Ang kaluluwa ay mind, will, and emotion. Kristiyano, siya pang nasusunod. Gusto ko mamista, gusto ko doon sa libingan, nandoon mga kaklasiko, mga kasintahan, mga manligaw, emosyonal, ang lula ko, hindi ko pa nadalaw sa kanyang libingan. Yun po ang turo ng Europa, ng reliyon. Dahil maging emosyonal. The teaching of deception caters to the weakness of man. Yung kanyang kaluluwa ay mahina, emosyonal. Ngunit ano ay yung mabait na Diyos? Carnal, to be carnal-minded is death. Amen. Panahon ng pagsamba, pakinig salita ng Diyos, nandoon ang mamista. Nandoon sa binyagan, nandoon sa mga party-party, disco-disco, kaya 150 namatay. Susunog. Saan? Nasa impiro na. Pero kung ikaw nasa kay Kristo, wala ka doon sa diskuhan, doon ka nagpapulit sa Diyos, walang magsunog, walang sunog, may kaya akit sa langit, tiyak mag-akit sa langit, pagmana ng buhay na walang God. Hindi ka mapapama. Now, ang espiritu ay tatlo. Espiritu ng tao. Intuition, fellowship, and conscience. Ang konsensyo ay malinis habang kayo lumalakad sa espiritu. You have fellowship with God, and the Spirit of God is in your spirit. May fellowship. Pag mayroong fellowship, lumuluha ka habang ka nagpupuri sa Diyos. You feel the heart-stirring sweetness of the love of Jesus. Oh, your conscience is pure. You in the heart-stirring sweetness of the love of Jesus. Hallelujah! You are walking in the Spirit so that you shall not fulfill the lust of the flesh. Hindi ka alipin ang iyong laman na makamundo. You will succumb to the winds of caprices of the devil, the lust of the eyes and the lust of the flesh and the pride of life. You are proud. Lahat ay pagmamalaki, paghambog, pagpatay ng kapwa. Hallelujah! Lustful. Pag may pagnanasa ka pa, nag-admire ka, unknowingly, pastor ka, worker, Christian, nag-admire ka sa mga babae, ikaw ay nagigiliw na sa kanya. Unknowingly, you are being done away with your lust. That is lust of the flesh. Naagaw ka na ng diablo. Mari, unti-unti, malalamig ka na. Makakasala ka na. Pagi kayo lumalakad sa espiritu, pag linggo nagpuri ka, hindi ka mag-absent, pinakinggan mong salita ng Diyos, o ka, nagkikigil ka, tanggapin si Kristo, magpuri sa Diyos. Hallelujah! You read the Spirit, cry the Spirit. Hallelujah! And of Jesus, tiyak ang langit at buhay na walang God. Kaya minamahal, you need the Spirit of the living God. To become a real Christian, a child of God, an heir of eternal life, you need the Spirit of the living God. As we sing is the same song to stir your hearts and invite Him, invite the indwelling presence of our loving God. When you sing with us, with your desire to be godly, to become a real Christian with Christ in you, to receive the Spirit of the living God, just say, dear Jesus, I need you. Come into my heart. Mahal na Panginoon Jesus, kailangan kita. Pumasok po sa aking puso. Mahal na Panginoon, I need you, my dearest and dearest Jesus. Most gracious Lord, no tender voice like thine. You need the Spirit of the living God. Our dearest Jesus loves you. My dearest little countrymen, before it's too late, you need salvation today. But now is there is salvation. No, it's that set the time when we were baptized, when we were born.
karamdaman, yung mga problema kayo, ibigay maging tunay anak ng Diyos, tanggapin po ang mga Pinoon, ipatong kamay. Banggitin po ang mga karamdaman po ninyo. Pangalan ng karamdaman, kung cancer, lagay mga diabetes, heart disease, goiter, pagkabulay, pagkapilay, ulcer, kidney trouble, lahat ang uri ng karamdaman, AIDS, kitong, lahat ang uri ng karamdaman, demons of leprosy, demons of AIDS, cancer, leukemia, diabetes, demons of goiter, demons of heart disease, leukemia, diabetes, demons of kidney trouble. Cast out! Lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Cast out from me in Jesus' name. Lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Ako'y magaling na sa pangalan ni